No? Siguro sabi ni Pulong, mga boss, Pulong Duterte to, oh. Kayang-kaya natin yan. Magkano? 18 billion. Oh, half lang yan. Half lang. Kalahati lang yan. No? Yakang-yaka. Sige, Kaufman, ang ating tagapagtanggol. Di ba? Simple lang unon, mga kababayan, ang ginawa ko, ha? Mapapaisip ka eh. Mapapaisip ka, mga boss eh. 150 million per month. Ay, nako. Ewan ko na lang sa mga DDS. Todo suporta ako sa kanya. Hindi dahil naniniwala ako sa kanya. Oh. Hindi naniniwala ako kay VP Sara nung pinili siya ni VP Sara. So for the record, Kaso ho, mga kababayan, ang sakit ho sa parte ni Roque. Ang sakit ho sa parte ni Roque, mga boss chief amo sir, na mismong sasabihin ng dating Pangulong Duterte na ayaw naming makialam si Roque. Umuwi na lang siya sa Pilipinas at hinihintay siya ni Boying Remulla doon sa Pilipinas. Aray ko po. Di ba? Ang sakit nun. Ako ho, mga bossing, naniniwala ho ako na sa mga susunod na mga panahon, oras, no? Ito pong si Roque, hindi na makakatiis to. Hindi na makakatiis to dahil nga ganyan yung ginagawa sa kanila nila BP Sara na bigla na lang tagal-tagal ko sumuporta sa inyo. Lagi akong nakasuporta sa inyo. Tapos ngayon, ito, iiwan nyo ako sa ere. Sasabihin nyo pa, umuwi na lang ako. Di ba, Spanish girl at Pido Dido? Oh. At kabayan ko, kapatid ko, papauwiin nyo na lang ako. Sobra yung suporta ko sa inyo. O sige. Baka biglang magulat tayo, sabihin ni Roque. Madami akong nalalaman sa vice-presidente. Nako po, mga kababayan. Yari na. Ano po? Yari na. Nagkakagulo-gulo na ho sila, mga bossing eh. Oh, yung mga vlogger nila, vlogger sa vlogger, nag-aaway dahil daw ho sa pera. Yung mga nakokolekta. Pagkatapos naman mga kababayan, yung mga kabet, hindi ba, girlfriend daw ho. Mga girlfriend, yung mga girlfriend naman nag-aaway-aaway na din. May Team Alpotera, meron pong Team Hanilet, isa pa din ho yun, masaklap din ho yun sa kampo ni Hanilet at ni Kitty Duterte. Sana man lang ho, ginalang ng mga Duterte. Si Hanilet at si Kitty Duterte, kapatid niya. Biruin mo, maririnig mo na, lahat sila pare-parehas lang, puro sila girlfriend. Wala nang pinakasalan ulit. Saklap nun. Mga nag-aaway-aaway na, mga kababayan. Pero, sa Congress ho, mga bossing, sa Senado ho, mga bossing, ibang klase. Malakas ang mga Duterte sa Senado, mga kababayan. Ay, bakit ho? Eto, ipapakita ko ho sa inyo, ha? Yang impeachment na yan, wala yan! Mukhang malabo na matuloy. Sa Senado yan, mga bossing. Hindi ho ako magkakaila sa inyo. No? Ako din ho, sinasabi ko, mukhang malabo na matuloy ito. Mga nagkakampi-kampihan na ho, mga kababayan. Jinggoy! Biruin nyo ho yan, mga kababayan. Sorry, bago ko umpisaan itong kay Jinggoy, may nabasa akong comment. No? Sabi, ang convicted is always a convicted, sabi po nung nag-comment. Kaso hindi ko na naisama sa screenshot ho, mga bossing. Hindi na namin naisama. No? Yun po ay patungkol daw po kay Jinggoy Estrada. Tsaka bumalik ko sa isip ko yung sinasabi ni Maharlika. Mga kababayan. Yung sinasabi ni Maharlika na sino ba yung mga nabanggit? Mga boss? May mga nabanggit, mga boss no? Kay Jinggoy Basta meron, Gerald ba yun? Anyway, hindi yan yung focus natin. Dito tayo. Sabi ni Jinggoy, ako alam ko na to simula pa lang. Ramdam ko na ganyan yung gagawin nila. No, kaya dinidelay nila cheese. Sabi ni Jinggoy, at least DC 9, at least 19 senators to avoid by Supreme Court rulings on BP Sara
impeachment. Ayan. Sabi naman ng Supreme Court, mga kababayan, is ano daw? Hindi daw kasi binigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipaliwanag ang kanyang sarili. Sabi ko, siguro hindi nanonood ang Supreme Court doon sa mga hearing ng Congress. Paulit-ulit pabalik-balik ang House of Representatives para ipatawag po si Vice Presidente Inday Sara Duterte, tapos maririnig natin sa Supreme Court hindi kasi hindi binigyan ng pagkakataon o ng kanyang karapatan ang Vice Presidente para ipaliwanag ang kanyang sarili. Anak ng to, ano naman. Eto, hinihintay talaga nila to, mga bossing. Para sa ganon, kung kami nga dito sa Senado, di ba, hindi namin alam ang gagawin namin. Although nakalista na, nakasulat na, nakatala na po diyan sa Konstitusyon ng Pilipinas. Medyo English ho yung mga nakasulat doon. Ipaliwanag nyo na lang po kay Robin Padilla kung hindi maintindihan nakasulat doon, pag 1/3 na ng Congress ang pumirma, dapat ang gagawin na nila, rektahan na, tuloy na maging impeachment court sila. Kaso baka mga kinakabahan baka kinakabahan yung mga senators natin. Sasabihin ni Sara, ikaw, magja-judge sa akin, huhusgahan mo ko? Baka pag hinusgahan mo ko, baka magkasambulatan tayo ng mga pondo at ng mga budget, etc. ninyo. Tapos may mga lumalabas pang mga insertion mga kababayan. Yung inisa-isa natin, yung mga insertion doon, meron dong mga lugar ng mga senators. Di ba? Baka magkabukuan tayo. Kapag isa kayo, kapag hinusgahan nyo ako, isa yan sa iniisip ko, mga kababayan. Di ba? Ngayon, para madali sa kanila, ligtas sila, hugas kamay sila, sabi ng Supreme Court, unconstitutional O kaya, kami is, sasabayan na lang namin. Di ba? Ligtas na nga naman sila, mga kababayan. Pero yung sinasaad po o nakasaad po doon sa Konstitusyon ng Pilipinas, nabaliwala. Hindi ho nangyari, mga bossing. Sabi ni Brian Pabustan, takipan blues yan. Hindi ho nangyari, mga boss chief mo, sir. Delikado ho yan sa bayang Pilipinas. Delikado po lahat, para sa atin yan. Bakit Kapag kayo may nakalaban o tayo may nakalaban, superpower, at nagkaanuhan na po, umabot na po sa base po sa Konstitusyon ng Pilipinas. Nako, lekat na yan.